Mga kababayan, kumintuhan lamang ho natin, Senator Amy Marcos. Pakinggan po natin. And ma'am, at kayo ngayong may hawak uli ng proposed budget for 2025 ng DSWD at saka ng COMELEC. Unahin ko yung sa DSWD. Alam ko naging controversial yung AKAP program dahil nagulat na lang kayo na nasama ito doon sa budget ng DSWD. Ito po ba'y papayagan niyo uli na masama, na mapondohan under 2025 proposed budget? Considering na sabi ni Senator Coco, parang walang access ang mga senador dito sa naturang programa ni DSWD. Programa po ng AKAP na ito, alam po nating lahat na nung nagkaroon po ng deliberation ng budget ng BICAM, ano po yung lower house, yun po yung Kamara, at ng Senado, nung sila po ay nagkaroon ng deliberation, nakita ho nila na wala naman po itong AKAP na ito, hindi po nakapaloob dahil syempre siya po yung sponsor po nito, alam niya kung ano po yung nakapaloob ng programa sa DSWD. At nung lumabas na nga po yun, yung pinakapinal na programa, ay nakita ho nila na meron pong AKAP. Yung AKAP, yun po yung ayuda sa Kapos ang Kita program. Ito po ay nakapaloob din under ng DSWD. At sa mga previous na mga pagtatalakay po dyan, alam po ng DSWD na hindi po sa kanilang programa po yan. Pero hanggang sa ngayon, hindi po nila alam kung paano po ito gagamitin at hindi po natin alam kung nasaan na po yung budget po niyan. Ano ho? So tingnan ho natin kung ano mga sinasabi po ni Senador Amy Marcos patungkol po sa programang ito, at she confirmed na yan po ay insertion. Isa sa mga nakikita ho natin, kapag yun po ba ay insertion, alam po natin na nagkaroon lamang po ng allocate, pagkuha sa ibang mga programa na sa original nilang pinasa na budget, at pag nagkaroon ng insertion, nagkakaroon ng diversion ng budget para mabigyan ng budget yung in-insert nilang programa. Ay ang tanong po natin ho dyan, yan po ba ay violation? Pag insertion, yan po ba ay violation? Ano po bang sinasabi ng batas patungkol po sa mga insertion na po yan? Unang bansa ho natin, previously, kung yan po ay confirm, ano na po ang nangyari sa amount na po yun? At napakalaki po ang tignan ho natin kung ano sinasabi ni Senador Amy Marcos po dito. Wala talagang house insertion yan. Nung time ng BICAM, nabigla na rin kami, bigla nasingit yan at para sa kanila lagyan. Kaya napakalaki eh. Kaya nakakagulat 26 billion. Ang laki-laki kaya nun. Ako, 26 billion at para sa kanila lang po yan. Tumutukoy po siya doon sa lower house. Tumutukoy po siya sa mga sa Kamara, sa lower house ng Kamara, which is the Congress, So, malaking katanungan po 'yan sa atin po na mga mamamayan. Papaano ginamit? Bakit nakalusot? Ano ang liability ng mga taong nagpalusot po nito at nag-insert po nito? And she confirmed na yan po ay insertion. Malaking katanungan po yun, labag po ba sa batas ang insertion? Kung labag sa batas, ano po ang pananagutan ng mga taong nag-insert po nito? At kung yan po ay nagpapatuloy at ginagastos ang pera ng bayan, at ang sabi nga ho nila, ayuda para sa Kapos ang Kita program, sino po ang sino ang nakatanggap po nito? At papaano ito na-release yung budget na ito at papaano ito ginagamit ang budget na ito. Kasi nga titingnan ho natin na hanggang sa pangkasalukuyan, ang Senado, yung mga senador, sabi nila, wala po silang access sa budget na ito. Hindi po nila alam kung papaano ito, ang budget nito, paano gagamitin, dahil nga po meron po silang pamantayan kung paano gagamitin o i-disburse ang budget ng bawat ahensya. Pakinggan po natin kanyang sinasabi. ako kasi yung pasimuno ng AIX, yung mga ayuda, nung time ng pandemic, awang-awa ako sa mga taong bayan. Sabi ko, at least pansamantala, unahin na natin, tulungan na lang natin cash. Bahala na, tignan natin kung saan pagkukunan. Yun, nag-umpisa yung AIX, pagkatapos nun, after the pandemic, di naman agaran na nakabangon ng lahat, mahina, matumal pa rin ang negosyo, tapos pahirapan pa rin ang agrikultura. Sabi ko, i-continue lang natin ang bahagya. Pero ngayon, eto nga, lumogo na ng todo-todo, 26 billion, ang sabi, sa program, kung isusuma mo, nasa 60 billion ang total. Ako po. Kaya sabi ko, hindi yata tama to. Tignan natin, hindi lang na 26 billion ang AKAP at
pumapasok pa sa kabuuan ng unprogrammed fund ay nasa 60 billion. Alam ho ninyo, ang Congress ngayon ay nagkakandara pa sa mga milyon. Hindi nyo po ba alam kung gaano ang 1 billion, kung ilang milyon ang 1 billion? Napakalaki po yan. Wala po sa katiting yung mga iniimbestigahan ng patungkol sa confidential fund ni Sara Duterte, yung tungkol dito sa mga kung ano-ano pa mga anik-anik ng ginagawa ng Kongreso natin, that they spend millions of pesos every time na sila po ay may hearing po dyan. Hindi lamang po, meron pa ho yan mga natatanggap every time na may hearing, meron pa ho natatanggap ang mga congressman at congresswoman sa kanilang paghihiring. Ano? So, nagbubuhos po tayo ng budget sa hearing na po yan at nakaligtaan po yung principle na ang sabi nga ho ng mga ibang mga commentator po dito na nagma-minor po tayo doon sa major issue. What is the major issue? Yung major issue, ito po yung mga bilyon-bilyon na mga dapat inaasikaso ng mga iniimbestigahan ng Kongreso, which is yung flood control program, which is 1.4 billion a day. Ito po yung AKAP na sinasabi na 26 billion at ang unprogrammed fund na sa 60 billion. Bakit hindi ito po yung suriin ho nila kung ito po ba ay meron po mga na-flag po ba ito ng COA? Nagkaroon po ba ito ng pagtatanong sa COA? Bakit hindi nila ito i-request sa COA para imbestigahan po ito bago po sila magpasa ng panibagong budget ng ating bansa? Nakakagigil ho kasi na yung Kongreso natin nakafocus po dun sa mga maliit na bagay na kung saan ay wala pa ho sa katiting ng kalingkingan ho natin o ng kukuho natin para mag-focus po sila for how many days, weeks, possible months po sa pagsusuri po niyan. Pero yung mga billion-billion na dapat po nilang bigyang pansin ay hindi po nila pag-ukulan ng panahon. Kaya nga po, ito po pinupuna ho natin at kinukumintohan ho natin ang interview nito ni Senator Amy Marcos. Ipagpatuloy pa ho natin. Dahil hindi kami kasali ng mga senador, kundi wag naman natin gawing pulubi at talagang mendicant mentality na lamang ang Pilipino. Di naman Pilipino tamad, di naman tayo tamad. Gusto natin ang trabaho, huwag naman tayong nanlilimos lagi, pila ng pila, aabutan ng barya. Hindi tama yun para sa akin. Ayusin na lang natin yung mga marginal sector, bigyan natin ng sahod kung kailangan. At sweldo na maaasahan sa mga marginal farmers, yung mga tinamaan ng labis, yung TODA, yung mga market vendor, may bigyan na ng sahod na maayos, kahit maliit lang yon, at least naaasahan buwan-buwan. So mapapayagan nyo pa na makasama yung AKAP program under 2025? Ako, yan ang Market vendor, TODA, yung mga marginalized zone natin na sinasabi po yung mga farmers. Tandaan po natin, maging itong mga taong ito ay kung maayos lamang ang pagpapatakbo ng ating ahensya ng pamahalaan, actually hindi ito kailangan ng ayuda mga ito Bakit? Maging sila mismo kung maayos lamang at walang korupsyon sa ating bansa, maging ang mga taong ito ay magiging self-reliance po sila, maging self-supporting po sila. At alam po nilang paano buhayin yung kanilang sarili. Kung wala lamang korupsyon. At kung tama lamang po ang pag-disburse ng budget ng ating bansa. Kaya nga po, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na aayusin lamang natin, aayusin. Paano mo ayusin isang bagay na kung saan mayroong problema sa pasimula? Kaya nga dapat tingnan ho natin ang mabuti yung sinasabi nito ni Senator Amy Marcos. Ang gusto namin pag-usapan, sana sa wakas magkaroon kami ng kaukus ni SP dahil hindi ko na papayagan, hindi na ako pipirma kung yung mga bulagtaan na BICAM process. Kasi ang nangyayari no, naintindihan ko naman kung bakit. Kasi walang katapusan ng diskusyon. Pag hindi mo binigyan ng otoridad, ang chairman ng Finance sa Senate, ang chairman ng APRO sa Congress, baka hindi na kayo matatapos. Kasi alam mo naman kung gaano kakapal yung librong yon, baka hindi nga matapos kung one by one. Pero sa palagay ko, yung big ticket items katulad ng AKAP, wala namang singitan na gano'n, nakaka-nervyos. So, at saka magkaintindihan natin para saan yun. Kung ano ba talaga pagkagastusan nun. Hindi lang yung basta magbibigay ng programa, pati yung DSWD na taranta dahil hindi naman nila hiningi yun. Sabi na, ano kaya guidelines nito?
natapos nung November, December, abay Pebrero na, di matapos-tapos yung guidelines, tinatago-tago pa. Kaya ayoko talaga pumayag ng BICAM na picture taking lamang, tapos sa kanya-kanyang secret singit. Ako, ayaw natin na ng pasingit, ng ganyan, talagang, di ba, hindi maganda yon. Kaya wag na, ibulagta na kung ibubulagta, magkabulatan na kung kailangan. Ang taking nuno yan, matagal na po at hanggang sa ngayon walang guidelines. Alam niyo po ba na sa pagpasa ng budget, pag-propose ng budget, ay dapat po lalabas po ang guidelines. Yung guidelines na po yun po yung pamamaraan kung para saan at paano gagamitin. May proposed budget, pero kailangan po mailabas din po, maipasa rin po nila yung guidelines para yun po yung maging pamantayan ng paggamit ng budget on how they disburse yung budget na nakalaan sa programa na po yon. Ano, kaya nga tayo po ay it is a time. Kaya nga sinasabi ho natin sa ating po mga mamamayan na alam mo ninyo kapag ang programa ng ahensya ng gobyerno ay nagagamit lamang ng maayos at tama, alam mo natin sa kabuuang budget at sa mga proposed budget ng ating bansa, ay lahat po yan mayroong patutunguhan, mayroong po yung pagdadalhan. So isa po yan sa mga pamamaraan nila na magkaroon ng guidelines ang mga proposed budget nito para magamit ng maayos at ng tama ang nakalaan na budget sa isang ahensya ng gobyerno. Sinasabi ni Senator Amy Marcos na hanggang sa pangkasalukuyan ay wala pa hong guidelines. Ang tanong po diyan, kung wala pong guidelines, allowed po ba na mai-release ang budget? Kung hindi, nasaan na po ang budget? Ay siguro naman kailangan po itong imbestigahan kung nasaan na po ang budget nito ng AKAP, which is 26 billion. Ay nasa na po ito ngayon? Ayuda, napakarami pong ayuda eh. Pero allowed po ba na gagamitin at i-disburse ang perang ito na walang guidelines? Kaya it is a high time na siguro na buti nga ngayon meron tayong social media na lahat magkomento, hindi lamang nakarelay po doon sa mainstream media, hindi lamang nakarelay po doon sa mga dyaryo at saka sa mga napakinggan lamang ng mga ordinaryong Pilipino natin. Alam mo natin ang mga taong busy araw-araw nasa pupunta po ng kanilang mga negosyo, nagtatrabaho, lalo pumapasok sa opisina, ay halos wala na pong time ho yan na makinig po ng sinasabi na ho ng mga balita, kung ano man mga balita. Siyempre nakarela lang sila sa mainstream media at kung ano napapakinggan nila sa mainstream media, yun lang din ang kailang na-absorb. Pero kapag kayo po ay nakikinig sa social media at doon mo makikita na marami pong mga bagay na dapat i-correct sa sistema ng bansa ho natin. Abangan natin itong sinasabi ni Senator Amy Marcos na bulagta, makakagulatan na kung magkagulatan. Titingnan natin kung mayroon pang insertion sa ito pong pagpasa ng panibagong budget sa 2025. Pero Senator Amy Marcos, wag lamang hong pakyot po dyan. Wag lamang kayo magpakyot sa interview nyo na yan. Panindigan po ninyo, alamin po ninyo, hindi po bastang pera po ang pumasok po sa insertion. So ang tanong po ni Pinoy po dyan, una, tama po ba na mayroong insertion? At kung tama, dahil na-confirm mo na mayroong insertion, kung yan po ay may mali, dapat po imbestigahan. Imbestigahan. At kung mayroong na realign na mga budget na nanggaling sa ibang budget at pumasok po dyan sa AKAP na po yan, ano-ano pong mga ahensya ng gobyerno na nawala ng budget nung kayo po ay nag-BICAM at ngayon ipinasok po dyan sa may AKAP. 26 billion. At ang kabuuan ng program fund na sinasabi po ninyo is 60 billion pesos. Napakalaking amount, napakalaking pera po ang nakapaloob po sa unprogrammed fund na po yan. Focusan po natin yung AKAP. Ngayon po, dahil po na-insert po niyan, at hanggang sa pangkasalukuyan na sinasabi po ninyo, Senator Amy Marcos, wala pa hong guidelines. Kung walang guidelines, intact pa ho ba ang pera? At kung hindi na po, bakit na-disburse po yan? Bakit po nailabas po yan na wala pong guidelines? Ngayon po, kung okay lang naman po sa inyo na walang guidelines, wala po bang violation sa batas po natin?
Ngayon kung mayroon, dapat po imbestigahan po dyan. Yan po ang pangalawang tanong po natin. Kailangan po ba mailabas po yan, yung inserted na amount na po yan? At ano po yung mga nawalan na mga budget na kung saan nung nag-bycam po kayo at nailipat po dyan sa may akap. Ngayon, hanggang sa ngayon, wala pang guidelines. Ang pangalawang tanong po natin, naandyan pa ho ba? Kung naandyan pa ho, at kung wala naman na ho, na i-disburse po yung pera, na ibahagi po yung pera na po yan, at okay po ba yan na walang guidelines at naipamahagi po ang pera. Ngayon po, titingnan naman sino po ang mga recipient at papaano po ito ginastos. Baka po pwede naman po kung nagawan po ng paraan ng Kongreso na yung confidential fund na kung saan ay sabi pa ho natin doon, confidential po yun, no? Kung ang confidential ay nai-release mula sa COA at nailahad sa publiko, how much more yung regular na programa ng gobyerno ho natin ay baka pwede naman po hingin natin sa COA kung ano na po ang nangyari po dyan. At titingnan na ho natin, titingnan lang naman po, yan po ang tanong ho natin. Senator Amy Marcos, under po ninyo, kayo po yung nagdidepensa, kayo po nagpo-propose ng budget ng DSWD. Ngayon po, tingnan ho natin, ano po ang panindigan po ninyo doon. Wag lamang ho kayo magpakyut po dyan. Wag lamang ho yung basta sabihin na aayusin. Hindi mo maayos ang isang bagay kung sa pasimula ito ay meron na siyang mali. Titingnan nyo po muna yung accountability ng insertion na po yon at kung paano nyo po yon imbestigan at solusyonan bago po kayo magpasa ng panibagong budget, Senator Amy Marcos. Bawal po ang pakyut sa pangkasalukuyan. Nanggigigil ang Kongreso, nanggigigil ang congressman sa mga millions na sinasabi po nila patungkol po doon sa confidential fund na maling paggamit. How much more ang billion of pesos meron po bang maling paggamit? Tinatanong lamang ko natin, Senator Amy Marcos, bawal ang pakyut. Bawal po ang pakyut. Hindi lamang basta magpakyut po dyan. Imbestigahan po ninyo nasaan na po ang pera at kung yan po ba ay allowed na mayroong insertion at kung papaano po natin papaano po nila na-disburse po at papaano po nila ginamit ang pera po niyan. Ano po? Nagtatanong po si Pinoy po sa inyo. Ano po? Sa ating po mga kababayan, wag po kayong tumigil sa subaybay ng ating pong programa kasi nga po bawat issue ng lipunan po natin kukomentuhan po ni Pinoy po para po mailahad ho natin ang boses ho natin sa pamagitan po ng programang ito. Maraming salamat po. Isang like at share lamang po o di kaya sa mga na hindi pa nakapag-subscribe po sa channel po natin, mag-subscribe na po kayo at para kayo po ang una po makarinig po ng mga komento ni Pinoy tungkol po sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo and God bless.